Pero bago ang lahat, kayo aking inaniyahan mag-subscribe, like and share at pindutin nyo na rin ang notification bell para sa iba pang mga uploads. Magandang gabi po ng Biyernes Santo sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Kung saan mang panig po kayo ng mundo ngayon naroroon, kumusta po kayo? At muli po ang pagbabahagi ko sa inyo ng hindi naman po konting kaalaman to, so awareness din po sa paggagawa ng langis ng niyog sa araw ng Biyernes Santo. So ito po ay lalo na po sa mga manggagamot, ang paggagawa po ng langis ng niyog sa araw ng Biyernes Santo ay napakahalaga. Ano po, dahil nagagamit po namin ito sa mga pasyente na may mga malulubang karamdaman o kahit sa mga simpleng karamdaman lang na gawa ng mga elemento o mga kung kulang, barang. So ito pong ipapakita ko sa inyo ay yung ginawa kong langis kanina. Bibigyan ko lang po kayo ng konting tips kung paano gumawa. Ano po, ito pong langis, sa paggagawa po ng langis ng niyog sa araw ng Biyernes Santo ay sinisimulan po ng alas 12 ng tanghali at kailangan matapos hanggang alas 3 ng hapon. Ano po, so yung ginawa ko pong langis ay 14 na niyog na bali 12 nyog lang kasi sira yung dalawa, so sayang po. Yun po ay nyog na isang mata at isang bibig, which is ginagamit po sa panggagamot, sa gamutan. Ano po, same thing doon sa isang bibig walang mata. Ano, ganun din po yung walang mata walang bibig. So panggamutan po lahat yan, mga ganyan klase ng baon ng nyog. So ayun po, tulad ng nasabi ko, ayun po ay 12 piraso. So inabot po siya ng 2 oras at 46 minutes. So 2:46 PM natapos ko na po yun. So medyo slow cooking po kasi nga po baka masunog. No, ganun po ang ginagawa ko. So habang yan po ay niluluto, ay kinakargahan ng dasal, mga pang kalas, pang lunas, yan ganyan. Marami, mahaba pong proseso ng mga pagdadasal yan. Tapos may mga paulit-ulit, pambuhay, para magkaroon ng bisa at kapangyarihan, pampalakas ng bisa at kapangyarihan. At ganun po, talagang kinukonsagra pong mabuti yan para maging epektibo. Although may taglay na bertud na po yung isang mata at isang bibig na nyog, kailangan pa rin pong dasalan para sa kung saan gagamitin. So since yung ginawa ko po ay para sa paglulunas ng mga may sakit, so yun po ang mga kinarga ko, mga orasyon para sa lunas at pangkalas. Ano po, so yun po, ipapakita ko sa inyo yung ginawa kong langis at paano ko niluluto at kinakargahan ng mga orasyon para mas maging mabisa. So yun po, enjoy watching.
Sa pagkakataon po na yan, nasa kalaghatian na po ako ng pagluluto. So ayan, kumukulo na. Inaalagaan lang po sa halo para hindi magtutong yung ilalim. Ano po, kasi papangit ang kulay. Kailangan kasi maputla. At hindi naman, hindi masunog, mag-amoy sunog yung langis. Ganun po. Dito po sa pagkakataon na ito, lumulutang na yung langis niya. Yan, naglalangis na siya. Kailangan pa, medyo matagal-tagal pa rin po yan bago maluto. Napakatagal. Kung napapansin nyo po, hanggang guhit ng kaldero yung langis, yung lumulutang na langis. So sa pagkakataon po na ito, unti-unti na naluluto yung ating langis. Nasa mga 2 oras na po yan. At tuloy-tuloy pa rin po ang halo natin para hindi po masunog at kumapit yung ano doon sa ilalim ng kaldero. So ayun. Mas maganda po lutong-luto para hindi masira yung ating langis, hindi mag-amoy, hindi sumama yung amoy. Ano? So ayun, ito na lang po natira sa langis. Yan, kanina po nung bago maggawa ng langis, hanggang dito po yan. So ngayon yun na lang, sasalain na lang po natin yan. Tagilid lang po muna para yung latak niya pumunta sa isang side. Yun, so dito natin sinalin yung langis para may salaan. Yan, dyan siya para may salaan siya. Ito natin lagay. So balikan ko po kayo mamaya para sa gaano karami makukuha natin langis. So ayun, mamaya na lang po ulit. So ayun, matapos nating mapatining yung langis, ay ito na lang po natira. So hindi ko alam kung gaano karami ito. Ito po ay bali 12 niyog lang na isa ang mata, kasi yung 2 ay sira, so dapat 14. So ito lang ang naging langis. Marami-rami na rin to. Ito po ay kargado na ng mga dasal, mga orasyon na panglunas sa mga sakit. So yun po, kapag naisalin ko na po ito sa lalagyan, ay good to go na po ito. Ano, so yun, maraming salamat po at naway pagpalain tayo ng Panginoong Diyos Ama at ng pagpapasakit ni Jesucristo. Nawa po ay mapatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at magninay-nilay po tayo ngayong, lalo ngayong Biyernes Santo po, no? So ayun, hanggang dito na lamang po.
Ingat po kayong lahat. God bless you and good night.